Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay si Marisa na kasama ninyo dito sa parokya ng Immaculate Conception Delta. Maligayang pagdating sa ikasyam na araw ng ating tradisyonal na simbang gabi. Ngayong umaga, muli tayo magsasama-sama sa patuloy na pagsasabuhay ng Ebanghelyo, kung saan ating matutunghayan ang tunay na biyaya na kaloob ng Diyos sa mga tunay na nagtitiwala at nagmamahal sa Kanya. Ang ating misa ay pangungunahan ni Father Amador Abundo. Ang ating poro ngayong araw ay ang IC Delta Noon Choir. Isa-isip at isa-puso po natin ang mga intensyon ng mga sumusunod na sina Mel and Carmen Cruz and family for healing and thanksgiving. Nonoy, for healing of Benny, Quintana, and Xavier. Tess Hermano and family for thanksgiving. Nestor and Mercy Teodoro, thanksgiving and good health. Merly and Willie Cordeta for thanksgiving. Pam Hermano for thanksgiving. Ram, Maggie, Elena, Rose, Johal for thanksgiving. Dennis and Lisa Tesalona and family for thanksgiving. Imelda, Carlo Anolim, and Rose Lagman for thanksgiving. Salumbre family for thanksgiving. Flor for thanksgiving. Rowena Santos for thanksgiving. Mr. and Mrs. Roel Magtibay for thanksgiving. Magsitayo po tayo lahat at ating awitin ang pambungad na awit. Holy
Santo, sumayin niyo ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Isama natin ang ating dagdag o mga personal na intensyon sa misang ito, pati na ang paghingi natin ng kapatawaran sa mga kapatid, magulang, kaibigan ng mga yumao, lalo na si Concepcion, Gurunanga, Katsalyan. Pati na ang mga yumao na hindi naaalaala ng kanilang mga pamilya o mga kapatid, mga kaibigan. Isama natin sila sa ating intensyon ngayon at idagdag natin ang intensyon ng ating mga kabataan upang sila ay bumalik sa Diyos sa pananampalataya sa simbahan, ng mga sakramento. Lahat po inaamin ko sa makapangyarihang Diyos sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Dumating ka nawa at huwag nang magluwat sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matatag. Makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya dinambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Cedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, Isigawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat ng mga kaaway ay aking nilipon. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa, at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila, tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat walang gagambala sa iyo. Bukod dito, ako ang Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahay. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Ikilalanin ko siyang anak, at ako naman magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharian ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo
Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang mga banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Dear brothers and sisters, this is the last day of our celebration of Simbang Gabi. Let us all pray to our Lord so that all of us will receive the many blessings that we want to have for ourselves, for our families, for our parish communities, for the world. Let us always pray for peace throughout the world, for the unity of the members of our families, for the healing that we need bodily and spiritually, and the healing needed by our loved ones who are in hospitals, in care homes, in our own homes. Let us always pray that our families will be united. So this is the last day of our 9-day Simbang Gabi. And tonight at our midnight Mass, we start the Christmas season, the celebration of the great feast of the birth of our Lord. The season of Christmas cannot be celebrated without songs. Singing, in fact, is our natural response to this mystery of God's self-giving. For God so loved the world that He gave His only Son. This has been clearly shown in the Gospels for the past days of our Simbang Gabi. The multitude of the heavenly host sang at the birth of Jesus. At the visitation, Elizabeth sang the Hail Mary, and Mary in turn sang the Magnificat. And on this last day, we hear Zechariah singing the Benedictus. So the word Benedictus comes from the first words of the prayer in Latin, Benedictus Dominus Deus Israel, which means, "Blessed be the Lord, the God of Israel." While the Magnificat is sung by the church during Vespers or evening prayer, the Benedictus, on the other hand, is chanted at Lauds or morning prayer. We may wonder why it is chosen for the morning praise. One explanation can be taken from the experience of Zechariah. Due to his unbelief in the words of the angel, he was struck dumb for the duration of Elizabeth's pregnancy. He was silent all throughout this time,
Then when his tongue was loosed and began to speak again, the first words that came out of his mouth are profuse praises and thanksgiving to God. Similarly, after having been silenced by sleep throughout the night, God opens our mouths in the morning. And like Zechariah, the first words that must come out of our mouths are those of thanksgiving and praise to God. Hence, the Church uses the Benedictus in the morning after rising from bed. In this song, God is praised and blessed because he has raised up a horn for our salvation within the house of David his servant, a clear reference to Jesus. Zechariah thanks God for having visited his people and rescued them from the hand of enemies, in fulfillment of his promise made through the mouth of his holy prophets from of old. Zechariah proclaims that Jesus is the rising sun, who will give light to those who live in darkness and the shadow of death. In the brightness of that light, he will guide our feet into the path of peace. So we all realize how urgently that peace is needed in our world, in our own communities, in our homes, and in our own selves. There is always hope for us all, because Jesus, the Son of Justice, brings light and peace to the world. In the Benedictus, we join ourselves to the mission of St. John the Baptist, who prepared the way for the Lord by preaching repentance and conversion in order to give his people knowledge of salvation through the forgiveness of their sins. And like Zechariah and his son John, may we too use our voice and the witness of our lives to bring people to the path of peace by making known to them the hope and salvation that Jesus brings. We thank God for giving us the light of faith. May we in turn share this light and help fill the world with the light of Christ and his gift of peace. This is what the angels sang on that first Christmas night. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. And may the Prince of Peace come and dwell among us this Christmas. Zechariah prophetically sung the Benedictus that it was his son John who was going to prepare the way for Messiah Jesus. So Zechariah's prophecy contains 4 steps of the Christian way we are supposed to take. First, preparation. Our life must be a preparation leading to our eternal salvation and enabling us to walk through with and in Christ, the only sure way. Second, the correct knowledge of the only true God. Jesus Christ is our Lord and Savior. He taught us that God, his Father, is a loving and forgiving Father who saved us through his Son Jesus. Third, forgiveness of sins. This is the restoration of our broken relationship with God, accomplished through the suffering, death, and resurrection of Jesus. And fourth, walking in the way of peace. Peace is not the absence of trouble. It is the fullness of everything needed for man's highest good. Jesus instituted in his church all the means necessary for us to attain our highest good. He gave us the Holy Spirit, the Holy Bible, the sacraments, and the centralized teaching authority of the church, with Mary,
and the saints as role models and praying companions for our journey. As happened to doubting Zechariah, let us be filled with the Holy Spirit by asking for his daily anointing and strengthening. Let us prophesy, as Zechariah did, by proclaiming to others the reason for our Christmas celebration as rebirth of Jesus into our lives. And let's pray that this will happen to us this Christmas and throughout the days of our lives, the rebirth of Jesus in our hearts and our lives, so that all of us will be able to share his gospel, his good news, not only to our own families, but to our brothers and sisters in our communities and even throughout the world. God bless you. Magsitayo tayong lahat para sa panalangin ng bayan. Sa nalalapit na pagdiriwang ng kaarawan ng Panginoon, buksan natin ang ating mga puso sa pasasalamat sa ganitong dakilang biyaya at sama-sama tayong manalangin. Halina, Panginoong Jesus. Halina, Panginoong Jesus. Halina, Panginoon, at puspusin mo ng iyong pagpapala ang buong simbahan, ang Santo Papa, at lahat ng mga namumuno sa amin. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus. Halina, Panginoon, at gabayan mo ang mga pinuno namin sa politika at kultura upang maakay nila ang aming bayan tungo sa tapat na pakikipagtulungan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus. Halina, Panginoon, at ipagkaloob mo ang iyong kapayapaan sa mga bansang may digmaan at pangkat na pinagwawatak-watak ng kanilang mga hidwaan, sa mga mag-anak na nagkakalayo dahil sa selos, inggit, at kawalan ng katapatan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus. Halina, Panginoon, sa aming bayan ay paghinhawahin mo ang lahat na naghihirap, napapabayaan, hinahamak, o kinukutya. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus. Halina, Panginoon, sa aming pamayanan sa parokya, at tulungan mo kaming mabuhay sa nalalapit na Pasko nang may kaloobang tulad na kina Mariang Kabanal-Banalan at San Jose. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus. Para sa atin lahat ngayong taon ng Jubileo, palakasin nawa nito ang ating pananampalataya at matulungan tayong makilala ang Panginoon muling na buhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus. Halina, Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Ikaw ang tangi naming pag-asa. Ikaw ang tangi naming tagapagligtas. Ikaw ang aming lahat. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
kapatid, upang ang paghahain natin ay kalooban ng Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pangindapatin nawa nito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay, tunay ngang marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birhing Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahan ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa pagkamatay na at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, arangkali sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Miguel na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Concepcion, Grunanga, Katsalyan at Lolita Singyan na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway, makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na inaan ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahin tulad sa gusto, at iadaan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay ng walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayong lahat. We have just ended our Simbang Gabi, and we'll begin our Christmas Masses this evening. The first Mass will be at 6:30, second at 9, and the last one will be at 12 midnight. You are most welcome to attend any Masses this evening, and also tomorrow, 8:30, 10:15, 12, and 4. If you receive communion this evening, you are still allowed to receive communion tomorrow in any Mass that you will attend. Salamat sa mga nagdala ng pagkain ngayon, pati na sa umpisa ng ating Simbang Gabi, mga donor sa ating misa, mga tumulong para mag-recruit ng magpapamisa at magdadala ng pagkain sa ating in charge ng projector ngayon, sa ating mga lektor, kay Jan, very faithful na altar server every morning. Of course, ating choir, salamat sa inyo. Pati na ang mga nagdalong mga choir dito sa ating sa siyam na umaga na nagkaroon tayo ng Simbang Gabi. Sa inyo mga nagdadasal para mabuklod ang ating mga komunidad at mga pamilya so that we will all be united, not only this Christmas, but throughout the year. That all of us will forgive each other, that all of us will really help each other, share each other, the good news of salvation, all people, the good news that our Lord is coming to us this Christmas, and that we will all carry our Lord in our hearts so that we can also share His good news to all people throughout the world. So salamat sa inyo. Pagkatapos ng ating misa, diyan tayo magsasalo-salo sa second floor. Sa gathering area. Salamat. Pati na ang mga donor sa misa, pati na ang mga nagdasal para magkaroon tayo ng good weather, even if it is always raining in Vancouver. Okay. Salamat sa wala pa tayong snow. Sa ibang lugar, marami na mga snow. Sa atin, wala pa. So, thank you very much all of you, and may God bless us all. Sumainyo ang Panginoon. Magpakain kayo ng makapangyarihang Diyos.